Ayan. Hello everyone! So magagawa tayo ng part 2 para po sa ating mga cactus. So napakita na ko na po sa inyo yung ating mga ibang succulent. So meron pala ako nakalimutan yung Boros tail, si Boritos. Ay nakalbo po yung mga dahon niya. So mamaya po papakita ko sa inyo. Sana wag ko makalimutan. At saka di ko pa po pala napakita sa inyo yung ginawa kong patungan na maliit, na nandun yung mga maliliit na CNS and mga mga succulent. So ngayon po ay part 2 tayo para sa mga cactus naman po, kasi hindi ko pa po napakita dahil hindi tayo pwedeng pahaba ng hindi kaya ng aking CP. Ayan. So pasensya na po. At sa mga bago pa po pala, kasi baka makalimutan ko, kung bago po kayo sa aking channel at ngayon lang po kayo nakabisit, ayan, don't forget to subscribe po kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Tapos pwede rin po ninyong i-like at i-share sa inyong mga friends. Ayan. At meron din po tayong FB page na Adelina G. Lucegro, kaparehas din po ng ating pangalan dito sa YouTube. At meron din po tayong IG. Yan. Kaya follow din po ninyo ako sa ating IG. Ayan. At pag nag-subscribe po kayo, wag po ninyong kalimutang i-click ang bell. Ayan. Para po lagi kayong ma-notify kapag may bago tayong video. At yan, ma-update po kayo. Ayan. So ngayon, titingin na po tayo dun sama ko na kayo dun sa ating mga cactus. Yan. Pasensya na po sa airplane dahil lagi po tayong nadadaanan dito ng eroplano. Ayan. So ito naman po yung ating inilipat na mga cactus. So tinanggal ko na dun yung mga ibang mga natuyo o nagkulay yellow. Ayan. May nag-yellow kasi dyan sa mga cactus na yan. O, tapos pangit po kasi sila, nagiging ganyan. So ito, bumaluktot na. Ayan. So pinagtatanggal na natin kaya ganyan na. Pero maganda yung bulaklak niya kahit sobrang liliit. Mga cute naman yung flowers niya. Ayan. Tapos ito yung mga tinanggalan natin ng mga mother of million. Ayan. Kasi hindi siya makalaki nun dahil punong-puno siya ng mother of million. So ayan. Ito din yung isa. Ayan. Ito mga ito ay hindi pa nagpa-flowers hanggang ngayon. So ito yung ating tawag nito. Marami na siyang baby. So ito lang ngayon ang aking Mickey Mouse. Ay, Mickey Mouse tuloy. Ayan. So dami na niyang babies, no. Binigay lang to sa akin ng sister ko kasi yung mga ganito ko na dispose ko na. So isang lang siya, yung nakikita nyong malaki sa taas. So isang diretso lang, tapos nagkaroon na siya ng mga babies na maliliit. Dumami na po siya. Ayan. Makikita nyo ng mga bagong sulpot yung mga baby ni Yan. Ayun na yun. So ito, nagiging siya, kaya po nasisira yung cactus ko. Yung ganito umiitim. So tinatanggal ko yan, pinuputol ko para hindi na po siya humaba. Ayan. O, kasi meron siyang itim. So ito yung naparami natin na dati ko konti lang. Tapos ito yung ating ayan, fire stick pala ito. Kasi nung ibinigay sa akin ng kapatid ko, puro green. Tapos naging ganyan siya, na-stress na siya. Ayan. So fire stick siya. Kasi iba kung talagang siya, kulay green lang. Pencil cactus lang talaga siya kung kulay green. Ito kasi, nai-stress siya. Ayan. At iniligay ko na rin yung mismong fire stick dito na binigay sa akin. Siya yung walang kulay. Tingnan nyo. Ito yung fire stick talaga nung naibigay po sa akin to. Talaga siyang maganda yung kulay niya. So itinabi ko na lang dito. Kasi ito na yung dating-dati kong ito na yung dati kong fire stick. Ayan. Pencil cactus. Ayan. Ito pala po yung naipropa ko na kinuha ko dun sa aking fire stick. Yan, tinanggalan ko yun ng isang piraso lang na maikli. Ngayon malaki na rin po ito, tumangkad na siya. Ayan, so unti-unti din lang siyang na-stress. Hindi masyadong nagiging fire yung itsura niya. Ayan, tapos ito yung ating ripat na ito monkey rat tail pala. Rat tail. Ayan. So yung rat tail natin, meron na siyang babies. Ayan. Medyo okay na sila. Ayan. Tapos ito rin yung ating niripat na pericastle na stress. So hindi na siya masyadong stress ngayon. Nandun yung isa sa dulo.
Nagi-green na po siya. Ayan. Ayan. Ito naman yung ating mga apontya na pinagputol-putol noon na tinaniman natin ng ng moon cactus na hindi naman natuloy. Ayan, tapos nagkaroon ng sakit yung aking pericastle na dati ang gaganda niya. Tingnan mo ngayon tumutumba na po. So, ayan ay pag aayusin ko yan, tatanggalin ko yung mga iba kasi nagkaroon siya ng ayan, ng fungus. Ayan, ito naman po ay lumaki na dati nabili natin. Sobrang liit lang. Wala ito dati. Ang tangkad na nagkaroon ng iba yung tubo niya nung nagkaroon siya ng nung tumaas siya, iba na yung naging itsura niya kasi ganito siya sa ibaba ayan nagbabago pala habang lumalaki siya. So maganda ito kapag mismong sa natin itinanim sa soil, direct sa soil yan sa ground, magiging maganda po yung ating ganitong klase ng cactus kasi lumalaki siya, nagiging kasintaas ng tao o mas mataas pa sa tao. So pag tumubo pala, nagiging iba po ang nasa dulo niya kahit iba yung nasa puno. Ayan, ganun pala itong klaseng cactus to. So hindi ko po alam yung name niya, so baka alam po ninyo pa, kaya na lang po comment below. Ayan, so dito rin yung ating iba. So dyan yung ating mga ibang cactus na maliliit na gusto ko pa rin iripat yan sa malalaking pot. So ito naman, ang sinasabi ko po sa inyo noon sa live natin, kaya siya hindi bumubuka ng sobrang laki kasi napakaliit lang po nung kanya maging flower sa dulo lang. Di katulad nitong na to, black gymno kasi to malaki. So natuyo na, mukhang magiging seed po siya kasi hindi natuyo. Dahil pag natutuyo kasi yung mga flowers ng aking cactus, kasama siya natutuyo. Dun sa mga iba kong mga cactus, hindi hindi nagsi-seed. Pero yung ating Gymno Black, masipag po yan mag-seed. Hindi nga lang po ako marunong magtanim. Ayan. So ito, mayroon siyang flowers, pati ito, ayan nagkaroon siya ng flowers. Pero ito pong namulaklak ng yellow, mukhang magsi-seed din po siya kasi hanggang ngayon po ay nakatayo pa yung ito. O dahil lang sa may mga tinik, hindi ko po alam kung magiging seed siya, pero hanggang ngayon nandiyan pa rin. So hinahayaan ko lang siya. Tapos andyan yung ating mga moon cactus. Ayan. So dyan pa rin itong mga nakatanim sa DIY natin. So hindi pa rin naman nagpa-flower itong mga to kasi itong klase ng cactus na to ay lumalaki ng todo. Kasi yung pinanggalingan yan na nagbigay sa akin, may nabili rin tayong ganito. Lumalaki siya ng lumalaki, tapos ang flower niya ay white. Malaking white na flower din. So baka kayo po ay meron na. So itong cactus natin dito, ayan, namumutik-tik po sa madami po siyang mga magiging bulaklak. So ayan po, ilan din yung magiging bulaklak niya at may natuyo na pong isa. Tapos ito meron din. Ito yata yung kulay pink. Oo, ito yung kulay pink natin na cactus. So tumaba na pala siya kasi dati ang liit lang niya. Ayan. Meron siyang isang flowers. Ito meron na din siya. Nakikita po ninyo na nai-stress din sila sa init yung cactus. Nagiging iba po yung kulay niya, nagba-brown sa ibabaw. Ayan. So ito masyadong matinik itong cactus na to. Hindi ko pa nakita yung bulaklak niya. Parang white din po pala ito. Tapos ito yung Gymno green, pero ngayon po ay hindi na green yung kanyang color kasi na-stress na, at saka ang dami po rin niya mga bulaklak. Yan, parang kaparehas lang kasi ito ni Gymno Black. Pero ito hindi ko pa nakitang nag-seed yung kanyang buto, ay yung kanyang flower. So ito ay namumutik-tik na din sa babies. So dito yung ating ibang klaseng cactus, maganda yung kulay niya. Ayan kasi hindi lang siya green. Dati nung nabili ko yan, marami siyang yellow. Ngayon po ay hindi na. Ayan. So andito pa rin yung ating ginawa. Kasi gumawa nga tayo ng dalawang pot na parehas. Iniba ko lang yung kulay. Nung itinanim po natin itong mga to dito ay hindi pa ganyang kalalaki. So ito marami ng mga babies, napuno na ng baby itong isang ito. Tapos ayan, may mga bulaklak na rin pong sumusulpot dito. Ito rin yung kaparehas nitong pinakita ko sa inyo dati.
Tapos ito tumaba na rin, pero ganyan yung itsura niya. Okay lang yan, di ako nag-worry kung nag-brown siya. Ayan. Tapos nagkaroon na din naman siya ng mga babies sa ilalim. Ayan. Parang bala ko po siyang alisin na dito itong mga ito, palitan ko ng mga babies kasi malalaki na po sila, oh. Ayan, napuno na. So ito, tinamnan ko dito ng babies. Hindi ko pala napansin kung saan ko nilagay yung pinaka mother dyan. Ayan. So ito tumaas na din, nai-stress din yung kulay niya, oh. Iba na rin yung kulay niya. Siguro pag inilipat ko yan sa mas malaking pot, lalaki siya. Tapos tinamnan din natin yung ating pinag-alisan ng Gymno Black. Yan, tinanim natin dyan. Ayan. So ito, napupuno na rin yung kanyang pot. Pero medyo malaki na rin itong pot na to. So nasisiksik na siya. Nakita nyo po na maraming damo. Kasi tumutubo yung, tinutubuan sila ng damo. Ito, meron na namang bulaklak yung cactus natin dito. At ito, tinanggalan natin ng damo. Pero, ayan, may sumusulpot na naman uling mga damo dito. Lumaki na yung mga babies. At ito, makikita nyo na marami na naman siya magiging bulaklak. Dahil itong, ano natin, Gymno na to ay marami din itong mag-flowers. Makikita nyo po, kung kailan po yung baby, doon siya maraming bulaklak. Kasi tingnan nyo, ito yung mother plant, oh. Ito baby din niya. So, hindi ko pa kasi tinanggal yung tumubong baby dito, tingnan, pero siya yung pinakamadaming bulaklak. At saka itong nasa tuktok, kasi tinubuan siya ng ano dyan, ng baby sa tuktok, di ko na inalis. Ayan, so yung ano nito, ito yung sinasabi ko sa inyo na masipag mamulaklak, pero hindi nagsisid yung kanyang ano, bulaklak. Pero masipag siyang magkaroon ng mga babies. Yun lang yung kasipagan niya. Tapos ito, ayan, kasi ito at saka ito po ay parehas lang. Yan. So ito namang isang pot na to, marami na akong kinuha ditong mga babies. Ayan, lumaki na rin po siya at meron na naman uling damo. Ito din. Ayan, tinanggalan na rin natin ng baby, pero ngayon yan, lumaki na. So ito rin yung ginawa ko kasing pot. Ito po yung si Chichipi na dati po ay nung binili ko yan, makikita nyo may baywang dito. So hanggang dyan lang po siya dati, kaya ang shape niya ganyan. So ito yung pinakaulo niya. Tapos ngayon po ay sobrang tangkad na po ni Chichipi. Ayan, oh. Ganyan na po siya kataas. O yun, ang taas-taas na po niya. Ayan, oh. Lumaki na siya ng lumaki dito sa pot na ito. Ayan, baka mamaya yung pot niyan ay puro ugat na dahil sa kanya, dahil tumaas na nga po siya. Tapos ito din yung namulaklak nating kulay yellow na ito, hindi pa rin natatanggal yung dati niyang flower, baka din mag-seed. Maganda kung magsi-seed siya. Tapos eto, meron na naman siya panibagong flowers. Ito kasi maganda tong ano na to, cactus, kasi yellow yung kanyang flowers. Yung naipost ko na po sa FB, pero makikita nyo na hindi maganda yung cactus ko. Ayan, oh, hindi siya malusog kasi nangungulubot dito sa baba. Ayan, eto, oh, tingnan nyo, na-stress yung aking mga cactus, pero dinidiligan ko lang naman siya. Itong binigay sa akin ni Hermie, hindi ko pa siya nariripat. Ayan, oh, maganda siya sa hanging pots. Ayan. So yung nasa baba na mapansin nyo na tuyot na, pinabayaan ko talaga siyang matuyot kasi gagamitin ko yung pot. Tapos ito yung ating Pinus cactus na sabi kong sa inyo na pumapangit kasi may mga ganyan siya, may mga scale. Pero maganda naman yung kanyang baby dyan. Ayan, oh. Ayan. Tapos ito yung po yung sinasabi ko sa inyo na nagkaroon po ng ano, seed. Ayan, makikita po ninyo na kulay pula. Yan, tapos meron pa siyang dalawang green dun sa likod kasi tatlo po yung naging bulaklak niya. Ayan. So maganda rin yung bulaklak nito kasi kulay yellow. Yan, na-i-video ko din yan at na-i-post natin sa ating FB page. Ayan. O yun, meron din po itong bulaklak. Ayan. Ito. Ito naman si Gymno Black to na maliit. Diyan nakatanim. So, yan yung pinagsama-sama natin na marami ng mga babies dyan. So, itong pot na to, mas marami po kasi itong labarak. Kasi nung marami akong labarak, kaya makikita nyo, sobrang daming labarak. Nung tinanim ko nga yan, sabi niya, bakit daw puro bato? So, konti lang yung lupa niyan. Pero tad-tad po ng butas itong ating pot na yan.
ayan, iba-ibang cactus yung ating itinanim. Yan. Kapag meron akong ibang gustong itinanim, isinisingit ko po. Kaya lang po makikita ninyo na madalang yung aking mga tanim ng cactus kasi para pag lumaki sila, meron silang space. Pwede ko naman siyang dagdagan o dikit-dikitin ko. Kaya lang ngayon, katulad nito, makita ninyo na malayo yung pagitan nito at saka ito. Kasi pag nagkaroon ng babies at saka pag lumaki, meron pa silang space o katulad niya no, na mayroon silang space parehas, pero may baby sila parehas. O kung magkadikit kasi silang dalawa, mahirap magkaroon ng babies, magsisiksikan sila. Yan, na-stress yung ating mga cactus, pero okay lang po siya. Ito yung nagkakaroon ng bulaklak na maganda rin, na naipost ko na rin. So meron na siyang puti dyan, siguro yan na yung uli yung magiging flowers niya. Ito naman, hindi pa natin to nariripat, sobrang tagal na niya. Nakita ko nga, pumangit na to, nag-yellow na, ayan. Lumalaki na sila dito. Dahil na nabili natin to ay halos ano lang, sobrang liit nila dyan sa loob ng pot. Ngayon lumalabas na sila. Liit-liit lang po niyan kasi nung nabili natin to ay mga babies pa lang. So nandito rin yung ating mother of 1,000 at saka yung mother of million. Ayan. So yan. Ito naman po ay hindi ko na naasikaso. So iriripat ko na rin po ito. Nagkaganyan na siya. Yan. So ngayon po pala, hindi ko pa po pala napakita sa inyo yung ating sinasabi kong burritos na nakalbo na po siya kasi sobra po talagang init. Nilagyan ko na nga po ng konting bubong pero hindi siya, nahirapan po talaga siya. Pero ando pa naman po yung kanyang stem. Ayan. So kung umulan naman siguro ay tutubuan pa siya ng mapanibagong dahon. Kaya hindi naman ako nag-worry doon sa hinihintay kong tumubo uli yung kanyang mga dahon. At saka yung nasa yung ginawa kong pat na maliit. Yung ginawa kong patungan na maliit na isinabit ko. So nandun yung mga maliliit na pat. Di ko pa po pala sa inyo na ipapakita. So ayan, puntahan po natin at makita po ninyo. Yan, doon po yung aking sinasabi. Yan. So, ito po guys, yung aking maliliit na pot dito na hindi pa natin na iiripat. Yan, katulad nitong mga to. Oh. Ito po kasi, ang tagal na niyan, lumaki na siya. Hindi ko lang alam yung ID niya, pero maganda po siya kasi matigas. Parang ano rin ito, Haworthia. Ayan. So, nagkaroon na po siya ng maraming babies. Yan, o baka alam po ninyo. 2 puno yung aking binili nito. Na maganda siya eh. Ayan oh. Oh. Ang dami-dami na po niyang baby. Ang alam ko talaga parang isang Haworthia ito. Haworthia. Kasi yung binilhan ko naman hindi rin po alam yung pangalan niyan. Ayan. So mayroon tayong mga maliliit ditong sakis. Yung chroma. Ito cute din siya. Ayan. O dati ang liit-liit lang niyan dito. Ngayon ay ayan, mataas na siya. At maganda rin yung kulay niya kapag nai-stress siya. Ayan. Ito ganun din. Dati isang maliit lang po yung inilagay ko dito. Ayan, nilagyan ko nga siya ng pangalan kung nandyan pa siya. Ayan. Sobrang liit lang. Yung isang ganito lang po siya oh. Ayan. Ngayon po ay kumakapal na din. Ayan. Ito yung nag-iisa nating Chinese cabbage. Ayan. So, meron akong nabubuhay na isa. Gusto ko sanang ilipat, kaya lang baka mamatay siya. Nabubuhay na siya dito. Kasi ito lang yung nabuhay kong Chinese cabbage. Tama ba ako? Chinese rose cabbage. Ayan. Ayan, kung baka mali yung pagkakasabi ko. Ayan siya. O, nag-iisa-isa lang siya. Ayan. Tapos, itong meron pa rin tayo dito mga maliliit na nasa pot. Ayan, hindi ko pa rin po talaga sila naiilipat. Oh. Tapos ito po, na ating ito Hoya. So, nagkaroon na po siya ng 2. Ayan, makita ninyo may maliit. Kasi, anong nabili ko siya ay, kukunti lang yung dahon niya. Natawa naman ako at natuwa. Nagkaroon siya ng dahon na bago. Ito. Ang bilis niya lumaki kasi nakita ko pa lang to, sumusulpot pa lang. Ngayon po ay 2 na siya. Ito yung panibago, bago niyang tubo, itong 2 ito. Ayan, ang laki na niya. Oh. Kasi yung mahal ng Hoya dahil per dahon ata ang presyo nito.
Pero ayan, ganda na siya. Tapos magkakaroon pa siya uli. Nakikita ko may umuusbong na naman siya dito. Ayan, may bago siyang uusbong. Ayan, sana maparami ko po talaga ito kasi gusto ko talaga ito si Hoya. Variegated pa yata ito kasi yung kulay niya. Meron kasi akong isang Hoya na heart shape pero po kulay green lang po siya. Binigay sa akin yung ni Abby Santos. Ayan o. Yan. So hindi ko pala napakita yung ating Hoya doon. Nandun po siya. Tapos ito, hindi ko pa rin siya nariripat. Ayan, dati sobrang liit din lang nito. Ngayon, dumami na siya dito sa isang pot na to. Iisa lang siyang baby na manliit. Talagang as in baby pa. So ngayon, dumami na siya. Mukhang si ano rin po ito, si Jocelyn Joy. Ayan, di ba po? Mukhang si Jocelyn Joy siya. Ayan. So kasi gusto ko talaga si Jocelyn Joy dahil yung ating mga plants, di ba, ng mga sakis natin, kadalasan ang kulay nila green, katulad ng rose cabbage. So kasi ito si Jocelyn Joy, ganda ng kulay niya, oh. Ito na po yung ating burritos na kawawa na yung itsura niya. Ayun, naging ano na po siya kasi nawala po yung kanya mga dahon. Sa sobra pong init, hindi siya nakatagal. Ayan, oh, natuyot na, pinutol ko na nga dito. Pero meron siya diyang maliliit pero bumabagsak pa rin po yung mga dahon niya. Nakakalbo na siya. Ito, tingnan nyo, oh. Wala na ang mga dahon dito. So ilan-ilan na lang po yung dahon niya. Pero pag tinats ko yan, malalaglag po. Kaya di ko siya ginagalaw. Ayan, nagbagsakan po yung mga dahon niya dyan sa baba. Hindi ko alam kung yung iba ay matutubo o kasi yung iba katulad nito ay na yellow na, so mamamatay na yan. O yan, o, tingnan nyo. Kaya bumabagsak na po siya. Kawawa yung aking burritos. So meron pa pala tayo ditong isang Hoya na maliit. Ayan. Ito ay tinitingnan ko kung mabubuhay kasi tingnan nyo po dito sa nagkaroon siya ng pangit dito. So hinahayaan ko lang baka sakaling mabuhay siya. O yan, o. Diyan lang muna siya. So, ayan guys, yung mga napakita ko sa inyo. So, yung iba po nating mga succulent, gaya nung nasabi ko, ay hindi po sila naka-survive katulad ni Rondo. At saka nung ating campfire ay nag-goodbye na po sila, kaya yun. So, hindi po lahat ng mga succulent ay nagsusurvive kapag summer. So, nakikita ko ngayon kung ano po yung kanilang kaya. So, ang nakita ko po na kayang-kaya nila yung sobrang init, na napakatinding init, ay yung aking paboritong tingnan sa umaga, yung sinabi ko dun sa part 1. So yun, si Rondo, hindi pala niya kaya ng sobrang init, masyado siyang maselan. Pero meron pa naman po ako nabubuhay na Rondo sa ngayon. Yung nasa mahabang pat lang talaga yung, hindi ko kasi naduligan siya nung time na dapat ko siyang diligan. Kasi iba po yung pagdidilig ni Rondo dun sa mga iba kong sakis. Naisabay ko kasi siya dun sa pang 5 araw na dapat hindi siya pang 5 araw. Kaya yun, bumigay si Rondo. Ayan. So maraming pong salamat sa inyong panonood at mag-ingat po kayo, guys. Thank you so much po at ayan. So yan na lang po muna ang mai-share ko sa ngayon, yung ating part 2. Bye-bye!